Hey guys, what's up? My name is Sean Wendy. Today, tara pag-usapan natin itong naging komentary ni Senator Kong Marcoleta. Senator Kong, no? We need to get used to the fact na siya ay isang senador na ngayon at hindi na po siya congressman. Ulitin natin, Senator Marcoleta. Yan. Sa totoo lang. Dito sa 1-minute clip na to, halos gusto kong lumubog sa aking kinakaupuan. Bakit kaya? Lalong-lalo na kung katoliko ka pa. So basically, nag-react dito si Kong Marcoleta tungkol doon sa pare, no, na umamin during the Senate hearing na once upon a time sa kanyang buhay, siya ay naging drug addictus. Diba? So, alam niyo na siguro kung sino yung pinag-uusapan natin. Alam niyo naman si Kong Marcoleta ay isang INC at itong pari na to ay paring Katoliko. Ang pinupunto rito ni Kong Marcoleta, ni Senator Marcoleta, okay, nagmimisa ka, sa kalagitnaan ng pagmimisa mo, tatawagin mong Judas ang mga senador judge. So sabi ko, baka ganito na talaga yung mindset, no? O ganito na mag-isip mga dating addict. Diba? I'm not discriminating dun sa mga tao, pero you cannot blame me to say that or those things about this priest. Simply because ang pagmimisa po ay sagrado. No? Alam niyo ng mga Katoliko, ang pagmimisa po ay sagrado. Even siguro sa INC, even siguro sa mga Protestante, even siguro sa mga Baptist, sa born again, sa mga Muslim. No, they don't call it pagmimisa, but worshiping. Okay? Diba pag nag-worship ka, yung time mo ng worship, yung time mo ng pagdarasal, yung time mo ng pakikinig ng salita ng Diyos, these are moments na sacred. Yung isang oras na ginugugol mo, yun yung oras mo para sa Diyos. And yet, you have the audacity na sabihin, Judas, yung mga senator o judges, only because hindi sila nag-fit sa gusto mo. Pakinggan natin dito si Kong Marcoleta. Kayo eh. Sino ba pinamisa nyo? Kayo o yung Senado? Hindi ba? Oo. Kaya makikita mo ngayon sa lahat ng actuation nila, hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga Judas yung labing walo. 18 senador ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Guys, kayo natanungin ko, between sa 18 na senador na nagpariman, no? Nagpariman, this is not just about their opinion or how they feel or think. It is about the Constitution. Diba? In-exhaust lang nila yung power ng batas just to make sure na yung pinaka-proseso ng impeachment tama. Diba? Tapos may mga paring gaya niya na walang kaalam-alam about sa mga bagay-bagay na ginagawa dyan sa loob ng impeachment court. Meron siyang kapal ng muka. Tawaging Judas yung 18 senador. Diba? O, huwag mo na isama dyan si Rafi Tulfo at si Lito Lapid. Definitely wala naman naiintindihan yung mga yan. Nakikiboto lang yung mga yan. Balikan natin tong si Damaso. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang ko, ano, yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pari,
at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin Opo. bilang isang mamamayan Pilipino. Oo. Okay lang yun eh. Yeah, I agree with that. I agree with that. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. Oho. May problema doon, Jen. Oho. Pinagahalo mo na. Merong constitutional divide Oho. na hindi makikialam yung politika sa Estado. usapin Ayun. ng relihiyon. Yun lang ang aking masasabi dyan. Bagay kasi yung Ginoo na yun mukhang kasama yun sa mga galit na galit sa mga Duterte. Akala mo tawaging Judas yung mga taksil sa bayan. Hindi ko alam kung ano yung forma ng misa. Pero ako ang palagay ko, kahit na hindi ko alam yung kanilang tuntunin dyan, pag siguro ikaw ay nagmimisa, para sa inyo isang banal na ritual yan, huwag ka na magagamit ng ganong pananalita siguro. Hindi ba? Okay. Hindi ba nakakahiya para sa mga Katolikong gaya natin? Sa mga Katolikong gaya ko? Na ang mga Katoliko, ginagamit ang relihiyon para lang maitawid yung kanilang naratibo. Diba? Kayo yung kating-kate na umpisahan ng Senado ang impeachment court. Kayo yung kating-kate na mag-convene ang impeachment court. Pero parang ang gusto niya nang mangyari, kayong mga anti-Duterte, kayo ang masusunod sa gagawin ng mga senador. Diba? Bakit? Bakit kayo dapat masunod sa dapat gawin ng mga senador judge? Ito yung bagay na sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya napaka-importante na we're trying to exhaust good information coming from people na may matututunan tayo. Kasi hindi tayo magagago ng mga ganitong klaseng tao rin. Take note, nagmimisa ka, tapos mga ganyan ang panalitaan mo. Pangkanto. Napaka-pangkanto. Pang-release. Alam mo, karamihan ng mga addict na sa may release eh. Diba? I hate to say this, I'm not discriminating people who lives nearby railroads, ha? Correct ko kayo dyan. Don't get me wrong about it. Pero marami tayo nakikitang drug addict na tambay dyan sa mga kanto-kanto sa may release, no? Ganyan yung klase ng pagkatao ng paring ito. Imbis mag-focus ka na mag-guide ka. Parang ganito sana nagdasal ka na mag-guide ang mga prosecutors at ang mga senator judges na ma-reach nila yung point na tama ang desisyon ng senator judges. Whether or not favorable yan sa mga anti-Duterte. Pero imagine mo, tawagin mo mga Judas. Inisip ko nga minsan, may pera ba dito sa mga ganitong klase? Kasi, hindi mo makikita ang KOJC, ang INC, ang mga protestante, yung mga members ng CCF, mga born again, mga Baptist, mga Muslim. You don't see them walk in the streets representing their religion. Diba? Their congregation. The only time na nakita ko ang INC na-involved sa usaping politika was yung very recent. Only because sinusuportahan nila ang no impeachment request or battle cry ni Bongbong Marcos. Diba? Yun lang yun eh. Wala nang iba. Even sa mga INC, gaya nga na sinabi ko, sa mga INC,
No, isa sa mga hindi nila ginagawa is maging loud politically. At idadrag mo yung name ng INC. Ayaw nila yon. Ayaw nilang magamit ang kanilang iglesia, no, ang kanilang congregation sa mga usaping political. Una, dahil sinusunod nila kung ano nasasabi ng saligang batas. This is about the separation of church and state. Pero bakit ang mga Katoliko, lalo-lalo na yung mga pare, no? At saka mga madre, masyado silang invested. Sabi ko nga okay lang siguro maging ganyan sila kung hindi nila suot yung abito nila, kung hindi nila suot yung uniform nila sa pagiging pare o sa pagiging madre. Di ba? Gaya na sinabi ni Kong Marcoleta. Kung nandyan kayo for political reason, then don't wear your whatever it is that signifies you as holy people. No? Or religious, wag nang holy. Masyado na yun. Religious. Hindi. Simula ng panahon ni Cory, nung panahon ng EDSA 1, ano na ba nangyayari? Diba? Ano nangyayari? Laging involved ang mga Katolikong pare, at madre. Suot nila yung mga abito nila, suot nila yung mga uniform nila. Ito pa yung nakakatawa. Umaalala nyo yung mga cancellation at disqualification cases ni Bongbong Marcos ng 2022 election. Ilang pare at madre din ang nagpakita ng pagkadismaya na pinakita nilang ayaw nila kay Bongbong Marcos. Hindi nga nila pinakitang ayaw nila kay Duterte. Napaisip ba kayo doon? Siyempre, busy kami. Sino yung mga kasama ni Atty. Rowena Guanzon? Di ba mga pare, tsaka madre, sa katedral? Baka nakakalimutan nyo na yun. Ano sinisigaw nila? They were just, they're so against sa candidacy ni Bongbong Marcos, but they were not against the candidacy of Inday Sara at that time. Tapos ngayon makikita mo, pakalat-kalat ulit sila. And this time, si VP Sara naman. Malapit na nga tayo dumating dun sa punto, magkano ba pinag-uusapan natin dito sa kakarali ninyo? Diba? Even as a joke, mas nakikita nilang mas magnanakaw ang Duterte na for the longest time, napakahabang panahon na nakaupo sa Davao, minsan hindi nagkaroon ng any complaint about graft and corruption bilang mga local executives. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba sila magnanakaw? Knowing that mas malaki ang mga taong nakatutok sa kanila? Mas maraming Pilipinong nakatutok sa kanila para gumawa sila ng kalokohan? Diba? Did that even ever occur to you? Na mas papaniwalaan natin na ngayon pa sila magnanakaw? Nung nandoon nga sila sa Davao City, hindi nila ginagawa. At saka kung magnanakaw yung mga Duterte, bakit pa ulit-ulit silang nananalo? Kahit sino pang lumaban sa kanila. Bakit mahal ng mga taga Davao ang mga Duterte? Kung magnanakaw yung mga yan.
Kaya mahihirapan. No, mahihirapan sila na pagbagsakin ng mga Duterte. Kasi kung titingnan lang natin yung track record nila, ibang-iba na. Kita nyo naman kung gaano kalaki yung diferensya kung gaano kalaki yung diferensya ng, tawag dyan, ng boto ni Carlo Nograles at saka ni PRRD. Kahit matanda na si PRRD. Napakalaki pa rin ng diferensya, di ba? Sige nga. So bakit pa yung binoto pa rin ng maraming Dabawenyo ang ama ng bayan na si PRRD? Kaya kung meron man ditong demonyo, kung meron man Judas, gamitin natin yung salitang Judas. Kung meron man tunay na Judas dito, hindi ang mga Duterte o yung mga senator judge na yan. Mismo yung parang nagmimisa ang Judas. Judas ka kasi habang nagmimisa ka, ganyan ka magsalita. It's not even proper. Ngayon lang ako nakakita ng pare na ganyang magsalita during homily. Nakaka-proud ba ito ba sa bawat Katoliko? Hindi. Nakakahiya at nakakasuka. Diba? Anyway guys, even before I end my video today, I want to say happy Father's Day sa lahat po ng tatay, sa lahat ng single mother, sa mga tito or tita, lolo o lola na tumayo bilang mga tatay. And definitely, meron din dyan yung mga kapatid na tumayo as bilang tatay ng pamilya. Whether yung tatay nyo o sumakabilang bahay o sumakabilang buhay. Diba? Kayo po ay aming ginugunita ngayong araw na ito. And today actually, my mom is celebrating her birthday. So happy birthday to my mom. So 1 month from now, ako naman ang magse-celebrate ng birthday. So guys, because of that, please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung ano ang pakiramdam ng pagiging Katoliko. Dahil dito sa paring na to. Nakakahiya rin ba?